Destiny Speaks, ang napangasawa ko ay isang Pakistani. In an instant. Hello everyone! Welcome back to my channel! And yes, for today's video, itutuloy ko yung aking promise na i-discuss ko sa inyo ang about sa cultural shock naman na maaari mong harapin kapag nandito ka na sa Pakistan. Na nga, ang pinag-uusapan natin dito is about sa Pakistan culture. Dahil nga, Pakistani yung napangasawa ko. Kung curious ka ba ako katagal dito sa Pakistan? Back on 2011 to 2015, nandito po kami sa Pakistan. Po yung pinaka-shocking experience na experience ko nung unang punta po namin dito. Kasi wala po akong alam about sa culture ng Pakistan. O yung shocking experience about sa culture na na aking i-share sa inyo ay ibabase ko sa aking experience. At sa experience na rin ng iba kong mga kaibigan dito sa Pakistan. As in 30 or 30 plus years na sila dito sa Pakistan. Imagine that. So it means hindi pa ganun karaming tao, hindi pa ganun ka-advance ang buhay dito sa Karachi o dito sa Pakistan nung pumunta sila dito. Tulad na lang halimbawa ng ating internet, di ba? Wala pang internet that time kasi kung isipin mo mga 1980s pa yon. So wala pa. Telepono pa lang yung kanilang source of communication. Hindi tulad natin ngayon talaga namang lahat ay possible na. Talagang in advance. Siguro may advance pa pero sa ngayon, sa buhay natin ngayon ay masasabi na natin very advanced na tayo. Okay, usapan natin kung ano ba yung mga cultural shock. Nung unang punta ko dito, talagang as in, sobra yung pagka-shock ko. Cut the story short, let us direct doon sa cultural shock na naranasan ko dito sa Pakistan. Noon, syempre, medyo bata pa tayo. At saka, walang-wala nga akong alam as in, sinasabi ko, wala akong pakialam sa kung ano bang buhay mayroon ng Pakistan. Kasi nga, hindi ko naman plinano na ang maging asawa ay isang Pakistani. Destiny Speaks, ang napangasawa ko ay isang Pakistani. In an instant. Dito, syempre, excited ang lola nyo. Excited, syempre. Akala ko kasi, dito na lumabas yung expectation versus reality. At yun nga, dahil nga sa ganong setup namin na walang pilitan at walang pakialaman sa kung anong buhay meron ako at kung anong buhay meron siya. So pumunta nga ako dito na wala akong alam. So ito na yung culture na sinasabi ko. Yung family settings. Mayaman man po yan o mahirap. Tandaan nyo, kadalasan nag-living with in-laws pa rin sila. Lalo na yung mayayaman kasi syempre malaki yung bahay nila, malaki yung lupain nila. So sama-sama pa rin sila dyan sa isang compound. Kahit na magkaiba sila ng bahay, pero nasa isang compound sila. O kung nasa isang bahay naman sila, napakalaki ng bahay, may kanya-kanya sila kusina, kanya-kanyang kwarto, kanya-kanya lahat. Or, yun nga ang pinakamasaklap, yung hindi ganun kalaki yung bahay, o kahit na malaki ang bahay, iisa pa rin yung inyong kusina at lahat ay sama-sama. So alam nyo na at mayroon na kayong hints sa inyong isipan kung anong klase ng buhay mayroon kapag living with in-laws. Number 2 is yung lifestyle. Ayan, lifestyle. Kasi nga, hindi ko alam sa ibang lugar. Kasi ang lifestyle or living with in-laws is depende doon sa inyong kung saan lugar ka dadalhin ng iyong asawa. Sa katulad ko, kami ay nasa city. Yung mga nasa probinsya, syempre yung mga nasa village, sa mga medyo remote na lugar, syempre iba yung kultura nila. Pero may pagkakahawig pa rin yun. Kung living with in-laws, ganun pa rin yung settings, yung setup nila, di ba? Halos iisa yung kusina nyo lahat, sama-sama. Kung mayroon mang iba, depende na lang depende na lang sa asawa mo kung paano niya isa-set yung buhay, yung family niya with his family. Good for you or napakaswerte nung may kanyang kusina, may sa kanyang bahay, although nasa isang compound. Depende yung level ng shocking experience mo sa culture nila, sa lugar na pupuntahan, sa lugar ng asawa mo. So syempre kapag nasa city ka at nasa village, magkaiba yung lifestyle. Siguro kung nasa village ka, maaga silang gumising. Pero dito po sa city, kadalasan, kami lalo na dito sa Karachi, kadalasan tanghali na gumigising. As in, I was so shocked that time. Kasi sa atin, di ba, gumigising tayo ng maaga, lalo na tayo mga working moms. Nagwo-work, mga babae sa atin nagwo-work. Everyone is working. Right? So, or nag-aaral, so kailangan gumising ng maaga. Kaya nung unang punta ko dito, na-shock talaga ako. Kasi nga, hindi ko alam
na gumigising sila ng alas 12 o alauna na ng hapon. At natutulog sila ng madaling araw. Siyempre dahil nga hindi ka sanay, di ba? Wala naman silang ginagawa. Yung mga babae, 24 hours na sa bahay. Meron silang katulong, sinasa bahay lang, upo, kwentuhan, luto. Kusina lang talaga yung pagluluto lang talaga ang inaatupag nila. Yung iba ay may tagaluto pa. Siyempre yung sarili nila. Tapos kwento shocking ay yung pagtanggap ng bisita o pagbisita sa mga bahay o sa kamag-anak nila o kaibigan nila. Na-shock ako dahil sa atin kapag gabi na wala na dapat bisita. Unless ito ay talagang special party na gabi talaga kailangan gawin. Pero yun ay napakabihira sa atin. Yung mga kamag-anak, kaibigan, pumupunta o bumibisita sila ng halos from 10, 11, 12. Yan yung dating ng mga bisita. Kaya naman natatapos na sila, umuwi na yung mga bisita ng madaling araw. And take note, yung mga bisita ay kailangang ipaghanda mo ng makakain. At hindi simple yung pagkain na ihahanda mo. Talagang handa. Kahit pa isa, dalawa yung bisita mo, ang handa ay kapareho na rin ng 10 bisita pataas. At isa pa, kapag may bisita sila at dahil nga asawa ka or babi ka halimbawa, o kaya asawa ka ng kanilang kapatid na lalaki o basta asawa ka, kailangan umupo ka rin kasama ng buong pamilya. Kapag may bisita, uupo ka kasama sila kahit hindi mo sila naiintindihan para entertain yung bisita. Kadalasan, yung mga babi o asawa ng kanilang mga kapatid na lalaki ang ine-expect nilang magbigay ng tea or tubig sa mga bisita. Kapag may bisita at ang bisita ay mga lalaki, hindi po pwedeng umupo ang isang babae kahit asawa ka pa, kapatid, kasama ng mga bisitang lalaki. O kailangan alisin mo ang sarili mo sa kanila. Okay? Hindi mo sila pwedeng i-entertain o hindi ka pwedeng makiupo kasama ng mga lalaki. At kapag ang bisita ay mga babae, hindi pwedeng umupo ang asawa mong lalaki o mga kapatid mong lalaki maliban sa bata para entertainin ang mga bisitang babae. So, mayroong segregation between female and male. Kapag may bisita, kailangan maayos ka. Yan yung mga shocking culture na na-experience ko dito. Kailangan naka-lipstick ka, lalo na kung babi ka. Kailangan naka-lipstick ka, maayos yung mukha mo, at maayos yung damit mo. Dapat ganun. Maayos ka dapat. Hindi ka pa naghihilamos, hindi man lang nasuka yung buhok mo, kahit ano na lang itsura mo, hindi po pwedeng pumarap ka sa bisita ng gano'n. Kailangan nakaayos ka. Kahit na lipstick lang. Katulad ko, hindi kasi ayaw ko nagbe-makeup. Okay? So, lipstick. At kung mahilig ka sa lipstick, mahilig ka sa makeup, siguradong mag-i-enjoy ka, di ba? Mag-i-enjoy ka talaga. Pero kung hindi, it's a big challenge sa'yo. Talagang malaking problema yan. At syempre, ang pananamit. Yan, isa yan sa napakalaking cultural shock, lalo na kung hindi ka pa, hindi ka aware at hindi ka nasabihan ng asawa mo, ay malaki talaga yung challenge yan. Pero kung aware ka na at isa ka rin, bago ka pumunta dito, hindi ka na masashock. Dating mo dito, automatic magsuot ka na lang ng katulad ng damit nila. At tandaan mo, kailangan alam mo din, bibilang ang asawa mo o anong klase ng pagkamuslim mayroon ng asawa mo. Kasi mayroon talagang pamilya na kahit nasa loob ng bahay, kailangan nilang mag-cover ng kanilang head, lalo na yung joint family. Kasi, syempre, bukod sa asawa mo, may iba pang lalaki sa loob ng bahay. So, nagko-cover talaga sila ng buhok. Believers, kailangan talagang mag-cover dyan. Pero, wag nyo na akong tanungin kasi ito yung kultura ng pamilya ng asawa ko. Yun yung hindi ko masyadong na-adjust dito or hindi ako masyadong na-shock. Doon sa pananamit, okay lang naman kasi normal. Wala namang problema sa akin. Kasi yung mga long sleeves lang at saka yan, mahahaba, ganyan. So, medyo naano lang ako kasi ipabagay ba to sa akin. Medyo na problema ako kasi ang hahaba. Pero, good thing, okay naman. Siyempre, kapag living with in-laws ka, ay kailangan mo talaga silang sabayan. Kailangan mong sabayan kung ano yung klase ng pamumuhay nila. Yun yung lagi kong sinasabi. Para walang gulo, kailangan mo silang sabayan. Pero hindi naman sa lahat ng oras, okay? Kung alam mo na hindi naman na tama, wag
ipaglaban mo yung iyong paniniwala. Lalaki, when it comes sa pagkain is yung may mga pamilya na hindi nila pinapayagang sumabay ang mga babae na kumain kasama ang mga lalaki. May mga pamilya dito sa Pakistan na nauunang kumain ang mga lalaki bago pa ang mga babae. Or kakain sila pero separate ang babae sa lalaki. Mayroon pong ganyang klase ng pamilya. Napakarami pa po. Lalo na yung mga nasa village o provinces. Separate. Kailangan alam nyo yan kung tanungin nyo ang na pangasawa nyo, ano bang klase ng buhay. Paano ba yung paraan ng kanilang pamumuhay dito sa Pakistan. Din dito na hindi gumagamit ng lamesa. Marami dito nang nakaupo sa sahig. Kasi yan ang kanilang paniniwala as Muslims. Hindi katulad dito sa amin, hindi ako masyadong nag-adjust dyan. Kasi may lamesa yung aming ang pamilya ng asawa ko at sabay-sabay silang kumakain. Hindi separate ang lalaki at hindi separate ang babae. Medyo modern or open-minded na sila. O tingnan nyo, kahit open-minded sila, na-shock pa rin ako. Doon sa kultura nila, napakarami pa rin akong shocking experience. And, syempre yung religion. Kung hindi ka pa nag-convert sa Islam, bago ka pumunta dito, napakalaking adjustment din yan. Isipin mo, hindi ka kasama mo, nagdadasal ikaw, wala. Nagdadasal ka pero iba yung way ng pagdarasal mo. Kakaiba doon sa lahat ng kasama mo sa bahay. So, kailangan alam na natin yung religion bago tayo pumunta dito. I-ready na natin ang ating sarili. Kasi kahit pa ayaw natin at sa hindi, kasi nag-asawa nga tayo ng Pakistani, kailangan i-embrace natin with all our heart kung ano ang relihiyon ng iyong asawa. Wala namang masama sa Muslim. Islam is a beautiful religion. Ang isa pang maka ko is yung relationship between son and mother. Isa yan sa isang shocking experience ko na halos maiiyak ka dahil iba pala talaga yung relationship ng isang ina at isang anak dito na lalaki. Kasi very close sila sa kanilang ina. Kaya halos lahat ng bagay about sa kanila, sa asawa nila, kinikwento nila sa. Kaya nung una dahil hindi ko alam at medyo na-shock pa ako. Ay talagang as in na-shock sa relihiyon, napakarami ng bagay na dapat mong pag-aralan. Dahil sa relihiyon nila, apektado ang kultura nila. Katulad about sa babae. Maraming bagay na about sa babae ang hindi mo pwedeng i-discuss kapag may mga lalaki. At may mga bata. Nabawa, buong pamilya ay nakaupo kasama ng mga lalaki at mga bata, hindi pwedeng ibigkas. Katulad ng pagbubuntis. Yung mga Andes, kailangan maging maingat tayo dyan. Okay? Hindi tayo pwedeng basta-basta na lang isasampay kung saan-saan. Basta ilagay nyo sa isipan nyo na you cannot hang it anywhere. Dahil sa relihiyon. Ating monthly period. Hindi yan basta-basta i-discuss kung kani-kanino. Kahit na ang simpleng pagbili ng pads, hindi ka pwedeng basta-basta magpabili. Kailangan sa iyong asawa at ikaw mismo. Ito pa yung isa pang shocking reality. Kasi tayo sanay ng basta na lang lumalabas. Ang mga babae dito ay hindi basta-basta nakakalabas. Okay? Yung isa pang na-shock ako, hindi pala pwedeng basta-basta na lang lumabas yung mga babae. Kahit may bibilhin ka sa labas, hindi. Ang mga more is, hindi pala namimili ang mga babae, mga lalaki pala. Pati sa grocery. Unless minsan, yung nga, pumapayag naman sila na ikaw ang mag-grocery. Pero kadalasan ay lalaki. Lalo na dito sa city, marami na rin mga babae ang sila ang nag-grocery. Okay? Kasama ng kanilang ina, o kaya babi, o kaya naman yung mga sister-in-law, o kaya na may kapatid. Ayan. Pero pagdating talaga din sa public places, karamihan, lalaki talaga ang namimili. Yun ako. Those are the culture shock that I have experienced back in 2011 to 2015. So, nung bumalik kami, at dahil yung mga asawa nating lalaki, madalas nakikinig sila sa kanilang ina. Okay? So, dapat maging ready ka dyan. Maswerte ka kung ang asawa mo ay may paninindigan at hindi nakikinig sa kanila, ina o kanilang mga kapatid na babae. Kasi nga, walang sekreto sa kanila. Kahit yung mga kapatid nilang lalaki nagsasabi ng kung anong problema ng isang pinag-uusapan nila yan, like, para kayo nasa court, masashock ka sa una. As in, Sinabi niya. As in, dinidiscuss nila ng buong pamilya. Yan. The other part, maganda, diba? At least, parang nagtutulungan. Pero on the other part, sa mga katulad natin na hindi tayo ganun, talagang shocking siya. Katulad natin, iba ang ating lahi, iba, hindi natin maintindihan yung mga sinasabi ng iba nila, pinag-uusapan nila.
At kung maintindihan man natin, hindi natin kayang magsalita ng kanilang lingwahe. So, hindi natin ma-explain yung ating part ng maayos. Kaya masyasya ka talaga, as in, what? Paano mo isisave yung sarili mo sa harapan nilang lahat? Ayan, para kang hinuhusgahan. Isa yan sa shocking reality na pwede mong ma-experience with in-laws. Pero syempre, kapag hindi living with in-laws, kung magkakaproblema man kayo ng ganyan, at least, pwede nyong isolusyonan yan. Kayo dalawa lang kasi kayo lang naman na nasa bahay. Living with in-laws ka nga, wala kang choice, kundi ang harapin sila kasi nga nasa isang bahay lang kayo. Or else, mabubuhay ka o mamumuhay ka sa impyerno. Magiging impyerno yung buhay mo araw-araw at minuto. Nasa isang bahay lang kayo, lahat ng kilos mo, lahat ng ginagawa mo ay mapapansin ng lahat ng kasama mo sa bahay. Yan. Kung 10 yung kasama mo, 10 din niyang papansin sa'yo. Kaya talagang shocking or made-depress ka minsan o talagang minsan ay talagang maawa ka na sa sarili mo. Ano ba yung experience na hindi ko malilimutan nung pagdating ko dito, maliban doon sa culture, okay? Ano nila ako trinato at kung paano ako nag-adjust. Kung gusto mong malaman yan, syempre, stay ka lang sa channel ko at huwag mong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at magbigay ng comments, and of course, click the notification bell para at least ma-notify ka kapag ako ay nag-upload na ng aking bagong video. Thank you so much and have a great day. See you on my next video.